Sa tuwing bumubukas ang araw sa San Jacinto del Valle, naririnig ko ang paos na sipol ng hangin na tila nagbabantay sa isang lumang lihim. Ako si Miguel, 40 taong gulang, at halos 9 na taon na akong nag-iisang pari at tagapagbantay ng parokya sa maliit na bayang ito sa tuyong kabundukan ng Mexico. Halos ako na lang ang natitirang nakakaalam ng bawat bitak ng plaza, ng bawat kalawang sa bakal na mga upuan, ng bawat kwento ng mga kaluluwang matagal nang namaalam. Sa aking unang taon dito, punong-puno pa ang simbahan tuwing linggo. Naririnig ang tawanan ng mga bata habang pumipila para sa katekismo, mababango ang nilulutong pan de dulce na dinadala ni Donna Luca tuwing pista. Ang mga kababaihan, nakaputing panyo, ay abala sa pagbuburda ng mga tela ng altar para sa Birhen ng Guadalupe. Kahit ang matatandang lalaki, na bihirang magpakita sa simbahan, ay nagsisindi ng kandila tuwing gabi ng prosesyon. Malinaw pa sa alaala ko ang matamis na tunog ng gitara ni Esteban, may kasamang tinig na parang nagdadasal at tumatawa. Pero nagbago ang lahat. Isa-isa, ang mga kabataan ay tumungo sa lungsod. Ang ilan, sinundan ng balita ng tagumpay, ang iba naman ng tahimik na kabiguan. Ang mga matanda ay naglakad sa landas ng Diyos, inilibing sa sementeryo sa tuktok ng burol. Ngayon, ang plaza ay palaging bakante. Ang lumang fountain, basag at mahina ang patak, ay nagsilbing paalala ng mas masiglang panahon. Halos wala nang tumatambay, maliban sa akin at minsan si Donna Luca, na tuwing Biyernes ay dumaraan para magdala ng ilang pirasong sariwang tortilla at balitang paulit-ulit na lang. Padre Miguel, hindi ka pa ba napapagod maghintay dito? Tanong niya minsan, habang inilalapag ang basket sa mesa ng kusina ng kumbento. Ngumiti ako, pilit na itinatago ang lungkot sa likod ng tinig. Habang may apoy pa sa altar, Luca, may pag-asa pa tayong bumalik ang sigla dito. Napailing lang siya, sabay tawa. Baka ikaw na lang ang huling pag-asa dito, Padre. Pero mabuti na ring may nagbabantay pa. Madaling araw pa lang ay umaakyat na ako sa maliit na burol kung saan nakatayo ang kapilya ng Birhen ng Guadalupe. Hindi ito malaki, puti ang mga dingding, pero batik-batik na ang pintura, at ang lumang tor, may bitak sa gilid, ay parang sumisigaw ng tulong. May kakaibang ganda pa rin ito sa mga mata ko, lalo na tuwing tahimik ang paligid. Bitbit ko lagi ang maliit na parol, ang rosaryong balot ng tela sa aking palad, at ang susi ng kalawangin na tarangkahan. Maingat kong binubuksan ang pinto tuwing umaga, iniiwasan kong gambalain ang mga kalapating minsan ay nagpapahinga sa mga sulok ng nave. Sa loob, bumabalot ang amoy ng tinunaw na wax sa amoy ng luma at basang kahoy. Ang imahe ng Birhen, gawa sa luma at kupas na plaster, ay palaging nakatanaw mula sa gilid ng altar, mapayapa, ngunit may kung anong lungkot sa kanyang mukha. Para bang nararamdaman niyang siya man ay iniwan. Isang umaga, naabutan ko si Santiago, isang payat at maalikabok na bata, na tahimik na nagbubunot ng mga damo sa paanan ng hagdan ng kapilya. Lumapit ako. Santiago, anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Umiling siya, nilingon ang simbahan. Wala po, Padre. Sabi ng nanay, baka raw may milagro kapag malinis ang paligid ng Birhen. Tinapik ko ang balikat niya, pilit na ngumiti. Baka nga, anak. Pero minsan, milagro na ring may naglilinis dito. Padre, bulong niya, totoo po bang nagpapakita ang Birhen sa mga batang mababait? Napaisip ako saglit. Minsan, hindi natin kailangang makita. Minsan, sapat nang maramdaman nating naririto siya. Sabay kaming nag-alis ng mga tuyong dahon, at sa katahimikan ng madaling araw, para bang may bumabalik na sigla sa paligid, kahit pansamantala lang. Pero tuwing mag-isa na naman ako sa kapilya, muling bumabalik ang bigat. Hindi ko masabi kahit kanino, pero gabi-gabi, bago ako matulog, binibilang ko kung ilang araw pa akong magtitiyagang magbukas ng pintong halos walang pumapasok. Tuwing linggo, nagmimisa ako para sa halos walang kongregasyon, isang matandang babae sa likod, si Esteban na minsang tulala, at si Katarina na laging tahimik na nagsisindi ng kandila para sa nawawalang anak. Ang mga tunog ng kanta at dasal ay unti-unti nang naging etyo sa loob ng maluwag na nave. Isang linggo ng gabi, habang nagsasara ako ng simbahan, naramdaman kong parang may lumanghap sa likod ko. Paglingon ko, si Esteban lang pala, mukhang pagod. Padre, natatandaan mo pa ba noong dumadagundong ang prosesyon dito tuwing Mayo, bulong niya, parang nangangarap. Esteban. Parang kailan lang yon. Namimiss ko na rin, Padre. Akala ko dati, hindi titigil ang mga kanta rito. Napangiti siya, pero kitang-kita ang lungkot. Ako rin, Esteban, sagot ko.
Pero hanggat may tumutugtog, kahit tahimik, may musika pa rin. Nagpaalam siya at dahan-dahang lumakad paalis, iniwan akong nag-iisa sa altar, kasama ang amoy ng lumang wax, malamig na hangin, at sarili kong mga tanong. Sa susunod na madaling araw, bumangon ako ng mas maaga kaysa dati. Tahimik pa ang buong bayan, parang natutulog pa pati ang hangin. Dumiretso ako sa kusina, nagpainit ng kape sa kahoy na kalan, at kinain ang tira-tirang tinapay na may mantikilya. Sa bintana, tanaw ko ang burol, madilim pa, pero may bahagyang liwanag na sa dulo ng langit. Parang sumilay na rin ng konting pag-asa sa dibdib ko. Habang nilalakad ko ang batong daan paakyat sa kapilya, napapaisip ako na lang ba ang natitirang naniniwala? May halaga pa ba ang lahat ng ito? Pero sa bawat hakbang, kahit mabigat ang katawan, pilit ko pa ring binubuksan ang pinto ng simbahan tuwing umaga. Hindi dahil sigurado ako, kundi dahil ayokong tuluyang mawalan ng pag-asa, para sa sarili ko, at para sa bayan. Sa pagbukas ko ng pinto ng kapilya, isang malamig na hangin ang sumalubong. Sa loob, nakita ko ang isang maliliit na ligaw na bulaklak sa paanan ng altar. Walang sinuman ang pumasok bago ako, kaya alam kong isa sa mga bata ang naglagay. Napangiti ako, at sa saglit na yon, naisip ko, baka hindi pa talaga tuluyang patay ang sigla ng San Jacinto. Pagkatapos ng mahabang araw ng pagtitiis at katahimikan, naupo ako sa likod ng kapilya, tinititigan ang lumang imahe ng Birhen. Muli akong nanalangin, hindi na para sa milagro, kundi para lang makapagpatuloy. Sa malamig na simoy ng gabi, bumulong ako, Ina, sana bukas, may dahilan pa rin akong bumangon. Sa pagtatapos ng araw, nakatulog ako na may kakaibang pakiramdam sa puso, hindi pa man muling nabuhay ang bayan, pero sa kaibuturan ng loob ko, may lihim na pag-asa na nagsisimulang sumibol. Sa mga sumunod na linggo, tila lalo pang bumaon ang katahimikan sa San Jacinto del Valle. Ang hangin ay tila mas malamig, ang liwanag ng araw ay parang mas mahina, at ang bawat tunog ng kampana ay umaalingaw-ngaw sa bakanteng hangin. Araw-araw, bumabangon si Miguel at tinatahak ang parehong landas paakyat sa kapilya. Ngunit ngayon, bawat yabag ay parang dagdag na timbang sa kanyang puso. Parang siya na lang talaga ang natitirang gumagalaw sa isang bayang nalimutan na ng lahat, pati yata ng langit. Tuwing umaga, hinihila niya ang sarili palabas ng kama, ginagabayan ng otomatikong paggalaw ng mga taon ng pagkapari. Nililinis niya ang altar, inaayos ang mga kandila, kinikiskis ang lumang marmol, nagsasabit ng sariwang puting tela, kahit alam niyang walang makakakita kundi siya at ang Birhen. Kapag natapos ang lahat ng ito, naupo siya sa harap ng imahe, pinagmamasdan ang mga kupas nitong kulay, ang bahagyang bitak sa noo, at ang mga matang tila nagmamasid, ngunit hindi nagsasalita. Minsan, natagpuan niyang humahapdi ang mga tuhod niya sa lamig ng marmol, pero hindi na niya ito pinansin. Ang sakit ay parang naging paalala na buhay pa siya, kahit hindi na sigurado kung bakit. Isang araw, habang naglalakad siya sa gitna ng plaza, nakasalubong niya si Donna Luca. Nakaalalay siya sa lumang payong, dala ang basket ng tinapay. Padre, ikaw na naman Hindi ka ba talaga mapapagod dito? Umiti si Miguel pero malayo ang tingin. Hindi ko alam, Luca. Siguro kapag tuluyang nawala ang pag-asa ko, saka ako mapapagod. Napatingin si Donna Luca sa simbahan, tapos ibinaling ang tingin kay Miguel. Alam mo, Padre, hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat ng bayan sa balikat mo. Minsan, sapat nang naririyan ka lang. Hindi sumagot si Miguel. Alam niyang may punto si Luca, pero paano mo nga ba bibitawan ang pananampalataya kung ito na lang ang natitirang hawak mo? Muli siyang naglakad paakyat ng burol. Habang binubuksan niya ang tarangkahan ng kapilya, napansin niyang nabasag na ang isa sa mga lumang tiles sa hagdan. Saglit siyang napahinto, tiningnan ito, pero imbes na ayusin ay dumiretso na lang siya sa loob. Sa misa ng gabing iyon, tatlo lang silang dumalo, si Luca, si Esteban, at si Catarina. Si Esteban, halos natutulog sa bangko, ang mga kamay ay naglalaro sa rosaryo. Si Catarina naman, tahimik na lumuluhod, sinisindihan ang kandila, mga mata ay puno ng pagluha, habang binubulong ang pangalan ng anak na hindi na bumalik. Sa likod, si Luca, palaging tahimik, pero alerto, parang bantay ng lumang mundo. Mga kapatid, simulang ni Miguel, nanginginig ang boses. Ang pananampalataya ay parang apoy na madalas ay mahina, ngunit basta't may sindi, hindi ito namamatay. Ngunit habang sinasabi niya ito, parang siya na rin ang pinapaniwala niya. Sa bawat bigkas ng dasal, ramdam niya ang sarili niyang pag-aalinlangan na pilit niyang itinatago sa likod ng mga salita ng banal.
Sa pagtatapos ng misa, nagpasalamat ang tatlo, isa-isa silang lumabas. Naiwan siyang mag-isa sa harap ng altar. Pinagmasdan niya ang mga bangkong walang tao, ang mga kandilang unti-unting nauupos, ang malamlam na liwanag na pilit lumalaban sa dilim ng gabi. Gabi-gabi, bago siya matulog, napapatingin siya sa kisam ng kanyang kwarto. Nakikinig sa tunog ng hangin na dumadaan sa mga basag na bintana. Ang dating musika ng bayan ay napalitan ng malamig na katahimikan, at unti-unti, nadarama niyang nilalamon siya nito. Isang gabi, malakas ang ulan. Tumutulo ang tubig mula sa bubong ng kumbento, at ang bawat patak ay parang palahaw ng isang lumang bahay na ayaw bumigay. Tinangka niyang matulog ngunit di mapakali. Maya-maya, bumangon siya, kinuha ang parol at lumabas ng bahay, tanging ang malamig na hangin at ang katahimikan ng gabi ang kasama. Dahan-dahan siyang umakyat sa burol. Sa bawat hakbang, nararamdaman niyang lalong bumibigat ang dibdib niya. Pagdating sa kapilya, binuksan niya ang pinto at pumasok. Sa loob, ang liwanag ng parol ay sumasayaw sa mga anino ng mga upuan at altar. Naupo siya sa harap ng imahe ng Birhen. Hindi siya agad nagsalita, matagal lang siyang nakatitig sa maamong mukha ng estatwa. Nabigla siya nang biglang umihip ang malamig na hangin mula sa basag na bintana, hinampas ang apoy ng parol. Muntik nang mamatay ang liwanag, pero pilit niya itong pinanatili. Napaluhod siya. Hindi na niya napigilan ang sarili, mga luha ang dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Ina, bulong niya, halos hindi marinig. Kung naririto ka pa, kung may saysay pa ang lahat ng ito, bigyan mo ako ng kahit anong tanda. Hindi para sa akin, kundi para malaman kong hindi pa tuluyang namatay ang pananampalataya dito. Kahit anong tanda, kahit anong sagot. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Walang sumagot. Walang liwanag na bumaba mula sa langit, walang himig ng mga anghel, walang milagro. Ang tanging tugon ay ang malamig na katahimikan at ang tunog ng ulan sa bubong ng kapilya. Matagal siyang nanatili roon, tahimik na umiiyak, pilit kinakalma ang sariling puso. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaluhod, ngunit sa paglipas ng mga minuto, unti-unti ring tumahan ang ulan. Sa katahimikan ng madaling araw, narinig niya ang marahang pagaspas ng mga pakpak, isang kalapati ang sumilong sa ilalim ng altar, naghanap ng init. Sa sandaling iyon, napangiti siya. Isang maliit na bagay, isang manipis na liwanag sa gitna ng dilim, pero sapat na para magpaalala sa kanyang hindi pa tapos ang lahat. Nang umuwi siya, basa ang kanyang suot, nanginginig ang mga kamay, pero may kakaibang katahimikan sa loob niya. Hindi pa rin niya alam ang sagot, pero marunong na siyang maghintay. At sa bawat araw na dumarating, kahit mahirap, pilit niyang pinupulot ang mga maliliit na senyales ng pag-asa. Isang bulaklak na iniwan sa altar, isang batang naglilinis sa bakuran, isang matandang babae na hindi sumusuko sa panalangin. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi nagbago ang sitwasyon. Patuloy pa rin ang misa para sa halos walang tao. Paulit-ulit ang ritual, pagsindi ng kandila, paglilinis ng altar, pag-awit na mag-isa. May mga gabi na halos mawalan na siya ng boses, pero pilit pa rin siyang kumakanta. Ama namin, sumasalangit ka ni. Minsan, naabutan siyang nanlilimahid ng pagod ni Esteban habang nagbabakod sa bakuran ng kumbento. Padre, wag mong pilitin ang sarili mo. Minsan, sapat na ang pagmamahal mo. Hindi lahat ay kailangang may sagot, anya, sabay lagay ng kamay sa balikat ni Miguel. Tumango lang si Miguel, hindi makasagot. Baka tama si Esteban, pero paano kung pati siya ay mapagod na ring maniwala? Minsan naman, dinalaw siya ni Katarina. Tahimik lang siyang naupo, inilapag ang isang maliit na kandila sa altar. Padre, sa tuwing nawawala ang anak ko, dito ako pumupunta. Kahit walang milagro, hindi ko kayang tumigil magdasal. Napakapit siya sa kamay ni Katarina. Walang nasasayang na panalangin, bulong niya, kahit alam niyang para sa sarili rin niya yon. Isang gabi, habang nagbibilang siya ng mga bituin sa bintana, naramdaman niyang bumigat ulit ang dibdib niya. Naglakad siya sa plaza, tanaw ang madilim na silweta ng kapilya sa burol. Parang nagbabantay, parang nag-aantay. Sa kabila ng lahat, napansin niyang may maliit na ilaw pa rin sa altar, isang kandilang naiwan ni Katarina, patuloy na nasusunog sa gitna ng dilim. Napangiti siya kahit saglit. Minsan, sapat na ang liwanag ng isang kandila para hindi mawala sa dilim, bulong niya sa sarili. Bumalik siya sa kumbento, nilingon ang kapilya sa huling pagkakataon bago pumikit ang mga mata. Sa mga araw na sumunod, hindi nawala ang kanyang pag-aalinlangan, pero may tumubo ng maliit na punla ng pag-asa sa puso ni Miguel.
At kahit hindi pa niya alam ang susunod na mangyayari, tiniyak niya sa sarili, hindi siya aalis, hindi siya bibitaw. Maghihintay siya, kasama ng katahimikan, hanggang may bagong liwanag na sumik. Nagsimula ang lahat sa isang madaling araw, kung kailan parang ang buong bayan ay natutulog pa sa ilalim ng malamig na kumot ng hamog at dilim. Umupo si Miguel sa gilid ng kanyang higaan, tahimik, pinapakinggan ang kabog ng sariling puso. Wala siyang balak sabihin kanino man, kahit kay Donna Luca na palaging may kutob sa lahat, kahit kay Esteban na tila nagbabasa ng kanyang mga iniisip. Ito ang magiging lihim nilang dalawa ng Birhen ng Guadalupe, 9 na araw ng panalangin, hindi para sa milagro, kundi para lang mabuhay ulit ang pananampalataya, kahit sa isang tao lamang. Ika-unang araw ng novena, tahimik niyang binuksan ang pinto ng kumbento, bitbit ang lumang rosaryo na minana pa niya sa kanyang lola. Dumiretso siya sa kusina, nagpainit ng kape, at dahan-dahang kinain ang natirang tinapay. Tahimik lang siya, iniisip ang bawat hakbang, parang kinakalma ang sarili sa bawat galaw. Nang sumilip ang unang liwanag ng araw sa gilid ng bundok, sumabay siya sa sigaw ng mga ibon paakyat sa kapilya. Sa bawat tapak sa hagdan, parang naririnig niyang bumabalik ang yabag ng mga dating deboto, mga boses na matagal nang nawala. Ngunit ngayon, siya lang at ang Birhen. Naglinis siya ng altar, maingat na inalis ang alikabok sa paanan ng imahen. Ina, bulong niya, simula ngayon, bawat umaga, ipagdarasal ko ang bayan, ang mga nawalan ng pag-asa, pati na ang sarili ko. Wala akong hinihingi, kundi panibagong lakas na magpatuloy. Sinindihan niya ang unang kandila, puting manipis, halos nauupos agad sa malamig na simoy. Naupo siya sa harap ng altar, pinikit ang mga mata, at hinayaan ang mga dalangin na dumaloy, walang formula, walang pilit, tanging totoo at payak. Kinabukasan, sa ikalawang araw, bago pa man tumilaok ang manok ni Ginoong Esteban, bumangon na si Miguel. Sa bawat hakbang patungo sa kapilya, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang katawan, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa dami ng dalang tanong. Sinindihan niya ang asul na kandila, inilagay sa tabi ng Birhen. Para sa mga nawalan ng pananampalataya, bulong niya. Lininis niya ang bawat bangko, binura ang mga bakas ng lumang wax, at sa pag-upo niya, muling bumalik sa isip ang mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang unang misa niya bilang pari, punong-puno ng tao, lahat nakangiti, lahat umaasang magbabago ang buhay nila. Nagtataka siya, nasaan na ang mga taong iyon? Saan napunta ang init ng unang paniniwala? Habang nagdarasal, naisip niyang baka hindi na bumalik ang mga dating araw, pero pwedeng bumalik ang tiwala, kahit sa sarili lang niya. Pinilit niyang hindi umiyak, ngunit tumulo ang isang patak ng luha sa pisngi, at naramdaman niyang bumigat pero gumaan din ang dibdib. Sa ikatlong araw, nagdala siya ng maliit na gitara. Hindi siya mahusay tumugtog, pero naisip niyang kahit basag ang tono, kung tapat ang puso, maririnig pa rin siya ng langit. Sa pagitan ng mga dasal, kumanta siya ng lumang awit para sa Birhen. Ang boses niya, mahina at nanginginig sa simula, ay unti-unting tumatag habang inuulit ang mga salita. Bendita ka, Birhen ng mga walang inay. Habang inuulit niya ang bawat linya, naisip niya si Catarina, ang mga matatanda ng bayan, ang mga batang tulad ni Santiago, lahat ng nawalan, lahat ng naghahanap. Parang nagkaroon ng ibang lasa ang katahimikan ng kapilya. May kasamang lungkot, pero hindi na lang puro paungulila, may halong pag-asa, may kakaibang init na sumik sa pagitan ng mga luha at tawa. Ika-4 na araw, nagdala siya ng palumpon ng ligaw na bulaklak. Pinulot niya ito mula sa gilid ng tuyong ilog bago sumikat ang araw. Simple lang, maliit, may mga talulot na halos malanta na. Nilagay niya ito sa harap ng imahen, sabay bulong, para sa mga may sugat na hindi nakikita, at sa mga pilit na tumatawid ng bawat araw kahit mahirap. Lininis niya ang sahig, binura ang mga patak ng luma at tuyo ng luha. Kinagabihan, umuwi siyang pagod, ngunit may kakaibang ginhawa sa puso. Napansin ni Donna Luca ang mga bulaklak sa harap ng altar ng sumunod na umaga. Padre, ikaw ba ang naglagay nito? Ang ganda kahit simple. Umiti lang si Miguel. Para po sa lahat ng nagdarasal, Luca. Ika-5 araw ng novena, nagpalit siya ng puting tela sa altar. Nilabhan niya ito ng kamay, pinatuyo sa araw, at inamoy bago isabit. Para sa mga nagpapatawad, kahit hindi hinihina ng tawad, dasal niya. Habang ginagawa ito, naisip niyang minsan, ang pag-aalaga sa altar ay parang pag-aalaga rin sa sariling sugat, dahan-dahan, matyaga, hindi minamadali. Muli niyang binilinan ang sarili na huwag umasa ng milagro. Hindi niya kailangan ng liwanag mula sa langit.
Ang kailangan lang niya ay patuloy na magmahal, kahit walang kapalit, kahit walang nakakakita. Pagdating ng ika-6 na araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Mabigat ang ulap, malamig ang hangin, at halos hindi siya makalabas ng kumbento. Ngunit nagdala siya ng payong, naglakad paakyat ng burol. Basang-basa ang sapatos niya, nanginginig ang katawan, pero pinilit pa rin niyang magsindi ng kandila. Para sa mga nagpapatuloy kahit umuulan, kahit walang sumusuporta. Sa bawat dasal, naramdaman niyang may gumagaling sa loob niya. Hindi agad-agad, hindi biglaan, kundi unti-unti, parang sugat na marahang naghihilom. Ika-7 araw, natagpuan niya ang sarili na naglilinis ng bintana ng kapilya. Maliit lang ang salamin, may bakas ng lumang pintura at agyo. Habang pinupunasan niya ito, nakikita niya ang sarili, maputla, pagod, ngunit may kakaibang sigla sa mga mata. Para sa mga humaharap sa sarili, kahit natatakot. Tinapik niya ang salamin, pinunasan hanggang luminaw ang refleksyon. Sa sandaling iyon, parang nagkaroon ng liwanag sa loob ng kapilya. Ika-8 araw, nagdala siya ng papel at lapis. Naupo siya sa harap ng altar, nagsimulang sumulat ng liham para sa Birhen. Mahal na ina, hindi ko alam kung naririnig mo ako, pero dito ko lang kayang sabihin ang lahat ng takot, lungkot, at pag-asa ko. Salamat dahil hindi mo ako iniwan, kahit ang buong mundo ay tahimik. Iniwan niya ang liham sa tabi ng imahen, walang lagda, walang pangalan, parang panalangin na itinago sa puso ng Diyos. Sa huling araw ng nobena, bumangon siya bago pa mag-umaga. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy, at ang kapilya ay tila naghihintay. Dalangin niya ngayon, hindi na para sa sarili, kundi para sa buong bayan. Ina, kung may matitira man sa San Jacinto, sana iyon ay ang pananampalataya. Sana kahit isang apoy, isang kandila, isang awit, manatili. Sinindihan niya ang lahat ng kandila sa altar, pinuno ng liwanag ang buong kapilya. Lumuhod siya, nagsimulang magdasal, hindi na nagmamadali, hindi na natatakot. Ang bawat salita ay galing sa kailaliman ng puso. Sa pagtatapos ng 9 na araw, hindi siya naghintay ng milagro. Ngunit sa bawat umaga ng nobena, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang paghinga ng kanyang kaluluwa. Hindi pa rin puno ang simbahan, hindi pa rin nagbalik ang lahat, ngunit nagbago ang paraan ng kanyang panalangin. Hindi na ito paulit-ulit na ritual, kundi naging buhay, naging yakap, naging pag-asa. Nang sumik ang araw sa ika-9 na araw, naupo siya sa likod ng kapilya, tanaw ang bayan, ramdam ang bigat at ginhawa ng bawat paghinga. Napangiti siya ng marahan. Hindi na siya nag-iisa. May panibagong sigla na siyang dala, kahit wala pa ring sumasagot, kahit wala pa ring himala. Sa loob ng katahimikan, natutunan niyang magdasal hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal niya. Sa ika-7 araw ng kanyang lihim na nobena, ramdam ni Miguel ang kakaibang bigat at kabog sa dibdib niya pagkagising pa lang. Wala namang naiibang nangyari sa paligid, malamig pa rin ang hangin, tahimik pa rin ang plaza, at ang liwanag ng araw ay dahan-dahang gumagapang mula sa silanganan. Ngunit para bang may tahimik na pagtatagpo na magaganap sa araw na iyon, isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag, parang kinukurot ang kanyang loob ng hindi mapangalanang pananabik. Bumaba siya ng kama, nilinis ang sarili, nagsuot ng malinis na sotana, at tumingin sa salamin. Sa loob ng ilang sandali, parang nagbago ang hitsura niya. May bakas ng pagod sa ilalim ng mata, pero may kakaibang ningning, tila isang batang muling naniniwala na may darating pa. Nag-almusal siya ng tahimik, pinakinggan ang pagpitik ng apoy sa kalan. Tumabi sa kanya si Donna Luca, dala ang mainit na tinapay. Padre, parang ang saya mo ngayong umaga. Biro niya, nakangiti habang hinihiwa ang tinapay. Siguro, Luca, sagot ni Miguel, pilit na pinapawi ang nerbiyos. Baka may bagong umaga lang talaga. Ngumiti si Luca, tapos nagpaalam, bitbit ang basket ng tinapay para dalhin sa mga kapitbahay. Habang umaakyat si Miguel sa burol, bitbit ang kanyang rosaryo, isang maliit na bote ng red wine, at ang pilak na kalis, para bang sinasanay niya ang sarili na harapin ang kahit anong mangyari. Sa bawat hakbang, nilalasap niya ang katahimikan, pinakikinggan ang yabag ng sarili, at ang manipis na huni ng mga kuliglig sa tabi ng daan. Pagdating sa kapilya, dinatnan niyang bukas ang isang bintana, pinasok ng malamig na simoy ang altar. Dahan-dahan niyang isinara iyon, saka nilinis ang altar, naglatag ng bagong tela, at inihanda ang mga kandila at bulaklak. Huminga siya ng malalim, lumapit sa estatwa ng Birhen, at pumikit sandali, pinipigilang kumabog ng malakas ang dibdib. Birhen ng Guadalupe, ito na ang ika-7 araw. Wala akong hinihintay na sagot, pero salamat dahil hindi mo ako pinabayaan.
Mahinang bulong niya, halos parang paghinga lang. Nagsimula siyang maghanda para sa misa, kahit alam niyang siya lang ang dadalo. Inihanda niya ang tinapay na gawa niya kahapon, pinuno ng pagmamahal at pag-asa, at ang bote ng alak na matagal na niyang itinatabi para sa isang espesyal na okasyon. Habang binubuksan ang misa, nagsindi siya ng kandila, binasa ang mga leksyon, at nagdasal ng taimtim. Walang ibang boses sa loob ng kapilya, tanging siya, ang birhen, at ang marahang pagaspas ng hangin mula sa labas. Nang dumating sa bahagi ng pagtatalaga, kinuha niya ang kalis at ibinuhos ang alak, marahang pinakikinggan ang pagpatak nito sa pilak na tasa. Tinataas niya ang kalis nang biglang sumik ang kakaibang lamig sa paligid. Sa di inaasahang sandali, habang inilalakad niya ang kalis papunta sa altar, nadulas ang kanyang paa sa gilid ng basang marmol. Bumagal ang lahat. Parang nagkalamat ang oras. Tumilapon ang kalis mula sa kamay niya, kasabay ng pula at matingkad na alak na tila sumasayaw sa hangin. Bago pa siya makasigaw, bumagsak ang kalis sa marmol na sahig, at ang alak ay nagwisik, bumuhos, dumaloy patungo sa mismong paanan ng estatwa ng Birhen ng Guadalupe. Para bang may sariling buhay ang alak, parang may naggabay dito. Habang pinagmamasdan ni Miguel ang pagdaloy ng likido, nakita niyang unti-unting bumuo ito ng kakaibang hugis, isang rosas na pula, sariwa, malinaw na malinaw sa gitna ng malamig na bato. Natigilan siya, parang biglang nawala ang lamig sa paligid, pinalitan ng matamis, nakakahalinang bango ng mga sariwang bulaklak. Hindi niya alam kung paano nangyari yon. Wala naman siyang narinig, wala siyang nakita kundi ang pulang mansa. Pero sumingaw ang mabangong amoy, hindi amoy ng alak, kundi ng mga rosas, masarap, puno ng alaala, at may halong lungkot. Napaupo si Miguel sa malamig na sahig, nanginginig ang katawan, hindi alam kung tatawa, iyak, o tatakbo palayo. Birhen ano to, mahina niyang bulong, halos hindi makalabas ang boses sa lalamunan. Nilapitan niya ang rosas na mansa, pinunasan ng kamay, pero hindi ito natanggal, hindi ito kumalat. Para bang hinihigop ng bato ang likido, pinipintahan ng langit ang sariling tanda sa lupa. Napasigaw siya ng tahimik, napaluha, at napapikit sa pagkamangha. Sa loob ng ilang segundo, naisip niyang baka ito'y imahinasyon lamang, bunga ng matinding pagod at pangungulila. Pero ang amoy ng rosas ay lalong lumalakas, at sa bawat paghinga niya, parang lumiliwanag ang paligid. Ang mga kandila ay tila nagsasayaw, ang mga anino ay naging marahang gumagalaw sa pader. Tumayo siya, nilapitan ng altar, at tumingin sa estatwa ng Birhen. Sa kabila ng lahat ng pagod, ng kawalang pag-asa, ng mahabang panahon ng katahimikan, ngayon lang niya muling naramdaman ang presensya ng sagrado, hindi sa milagro, kundi sa mismong kabiguan niya. Isang bulaklak na sumibol mula sa pagkadapa. Sa mga sumunod na minuto, hindi alam ni Miguel kung ano ang gagawin. Tumakbo siya papunta sa sakristya, naghanap ng basahan, binasa ito sa maligambam na tubig, at lumuhod sa paanan ng estatwa. Maingat niyang tinangka na linisin ang mansa, pero parang hinawakan ng isang hindi nakikitang kamay ang kanyang pulso, pinigilang punasan. Hinayaan niyang tumulo ang luha sa sahig, marahang isinandal ang noo sa malamig na marmol. Ina, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung milagro ba ito o bunga lang ng pagod at imahinasyon ko. Pero salamat. Salamat dahil narito pa ako. Mahinang sigaw, mahigpit na yakap sa katahimikan. Habang lumilipas ang oras, unti-unting tumahan ang damdamin niya. Pinulot niya ang kalis, tinignan itong mabuti. May bakas ng alak pa sa gilid, pero malinis ang loob, parang ininom na lahat ng lupa ang natira. Tumayo siya, inayos ang kanyang kasuotan, at tumingin muli sa altar. Hindi pa rin nawala ang amoy ng bulaklak, hindi pa rin kumukupas ang pulang rosa sa paanan ng Birhen. Lumabas siya ng kapilya, tuminala sa langit. Dama niyang may gustong sumigaw sa loob niya, pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Sa bawat paghinga, bumabalik ang alaala ng kanyang pagkadapa, at kasabay nito ang marahang pagtanggap, hindi siya pinagkaitan, hindi rin siya pinabayaan. Sa halip, ginawang pagkakataon ng langit ang kanyang kahinaan upang magparamdam. Nang bumalik siya sa kumbento, tahimik ang paligid. Naghanda siya ng kape, naupo sa lumang upuan sa kusina, at tahimik na pinakikinggan ang tunog ng gabi. Dumaan si Esteban, may dalang kahoy na panggatong. Padre, parang namumutla ka, puna ni Esteban, nag-aalalang nakatingin. Napagod lang siguro, sagot ni Miguel, pilit na nagdingiti. Napadulas ako kanina sa kapilya. May natapon na alak. Napangiti si Esteban, binigyan siya ng tinapay. Walang masama sa pagkakadapa, Padre. Minsan, doon tayo natututo.
Umiling si Miguel, tahimik na pinulot ang tinapay at mumiti ng mapait. Sa loob-loob niya, may namuong sagot, minsan, ang himala ay nangyayari hindi dahil gusto natin, kundi dahil kailangan natin. At sa gabing iyon, bago siya matulog, muling bumalik sa isip niya ang pulang rosas sa sahig ng kapilya. Tumindig siya, lumuhod sa tabi ng kama, at muling nagdasal, hindi na para humingi ng tanda, kundi para magpasalamat. Salamat, Ina. Salamat kahit hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang lahat. Salamat kasi kahit nadapa ako, may sumalubong sa akin. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, natulog si Miguel na payapa ang loob. Sa panaginip niya, nakita niyang puno ang simbahan ng liwanag, ang mga bangko ay napuno ng tao, at ang amoy ng mga rosas ay sumayaw sa hangin ng kapilya. Hindi na niya iniintindi kung totoo o hindi ang lahat. Ang mahalaga, nagising siyang may bagong pananampalataya, tahimik pero matatag. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, naglakad siya paakyat ulit ng kapilya. Hindi na niya tiningnan ang basag na hagdan, hindi na niya inisip ang bigat ng katawan. Ang tanging dalangin niya ngayon ay simple, Ina, kahit wala na akong hinihintay na milagro, sana manatili akong tapat. Sa pagpasok niya sa kapilya, naamoy niya pa rin ang halimuyak ng rosas. Tumingin siya sa altar, at nandoon pa rin ang pulang mansa, maliwanag, hugis bulaklak, parang hindi ginagalaw ng oras. Sa tabi ng imahen ng Birhen, sumik ang liwanag ng araw, pinapatingkad ang kulay ng bawat talulot ng rosas sa sahig. Muli siyang lumuhod, nagdasal ng taimtim, at sa loob ng kapilya, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya nagsusumamo ng sagot, ngayon, natutunan niyang tanggapin, magpasalamat, at muling maniwala. Sa katahimikan ng maagang umaga, nagsimula ang tunay na pagbabago, ang paghilom ng isang pusong matagal ng sugatan, ang pag-usbong ng panibagong pag-asa. Mabilis lumipas ang araw pagkatapos ng palatandaan ng alak. Si Miguel ay muling naglakad paakyat ng burol, dala ang kakaibang kapayapaan at kaba. Sa bawat hakbang, iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin sa iba ang nangyari sa altar, ang pulang mansa na parang rosas, ang hindi mawaring amoy ng mga bulaklak na hanggang ngayon ay nananatili sa hangin ng kapilya. Ngunit sa puso niya, pinili niyang itikom ang lahat, itinanim na lihim sa pagitan niya at ng Birhen. Habang naglilinis ng bangko sa loob ng kapilya, narinig niya ang padabog na yabag sa hagdan. Sa bukana ng pinto, sumungaw ang anino ng isang babaeng payat, nakabalot sa lumang shawl. Halos bitbit niya ang batang lalaki sa kanyang mga braso, ang maliit na katawan ay parang walang buhay, ang mukha ay namumutla, at ang noo ay nababalot ng pawis. Si Santiago. Padre, tulungan mo kami, awa ng Diyos, halos pabulong ang tinig ng babae, nanginginig ang luha sa mga mata. Agad na lumapit si Miguel, tinulungan siyang ipwesto si Santiago sa unang bangko sa harap ng altar. Ano nang nangyari sa kanya? Tanong niya, pinipigilang magpaaninag ng takot sa sariling boses. 2 araw na siyang nilalagnat, Padre. Hindi na bumabangon, hindi na nagsasalita. Wala nang makain, puro hinga na lang, parang sunog sa loob. Ang ina, si Alma, ay halos hindi makatingin ng diretsyo kay Miguel, nanginginig ang mga kamay na animoy natatakot na maubusan ng huling pag-asa. Hinawakan ni Miguel ang pulso ni Santiago, napakainit ng balat ng bata, basang-basa ang buhok sa pawis. Sinubukan mo na bang dalhin sa health center? Tanong ni Miguel, bagaman alam niyang sarado ang health center, gaya ng madalas sa mga linggong iyon. Padre, wala ring doktor. Wala rin kaming pera para sa gamot. Umiiyak si Alma, nanginginig ang boses, parang nagmamakaawa hindi lang sa pari, kundi pati na sa langit. Walang ibang tao sa kapilya kundi sila, ang Birhen, at ang natutulog na bayan sa labas. Sa loob ng katahimikan, marahang lumuhod si Miguel sa harap ng altar, itinapat ang sarili sa rosas na mansa sa paanan ng Birhen. Ina, bulong niya, kung may kapangyarihan ka pa, kung may awa pa ang iyong anak para sa bayang ito, ibuhos mo na ngayon. Hindi para sa akin, kundi para sa batang ito, sa inang nawawalan ng pag-asa. Hinawakan niya ang kamay ni Alma. Sabay tayong magdasal, Iha. Walang imposible sa Birhen. Tumango si Alma, pilit na pinipigilan ang hikbi, hinimas ang buhok ni Santiago, at sabay silang nanalangin, mahinang dasal na pinagtagpi-tagpi mula sa sakit, takot, at pag-asa. Ave Maria, puno ka ng grasya. Ang bawat salita ni Miguel ay parang pumupunit sa katahimikan ng simbahan, nanginginig, pero puno ng paniniwala. Ipanalangin mo kami, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Habang patuloy ang panalangin, ramdam ni Miguel ang bigat ng bawat hininga ni Santiago.
Dahan-dahan niyang inilapat ang rosaryo sa noo ng bata, inilagay ang daliri sa kanyang dibdib at nag-sign of the cross, bulong ang hiling, Ama, Anak, at Espiritu Santo sana, bumalik ang buhay dito. Sana, bumalik ang liwanag. Tahimik na lumipas ang ilang minuto, walang ibang tunog kundi ang marahang hikbi ni Alma. Biglang huminga ng malalim si Santiago, parang napagod pero nananabik. Umungol siya ng mahina, nagmulat ng mata, at tiningnan si Miguel. Padre, nauuhaw po ako, mahina niyang sabi, pilit na gumuguhit ng ngiti sa labi. Nagulat si Alma, napahagulgol ng malakas, niyakap ang anak. Salamat, Birhen. Salamat po. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat, hindi maawat ang pag-agos ng luha. Muling tumayo si Miguel, nanginilid ang luha, pilit na nagpapakatatag sa harap ng mag-ina. Kumuha siya ng basong tubig mula sa sakristya at iniabot kay Santiago, na unti-unting ininom ito, parang matagal na nauhaw sa mundo. Sa bawat lagok, bumabalik ang kulay sa kanyang pisngi, at dahan-dahan siyang naupo, hindi na parang laruan na walang buhay kundi isang batang nagbalik mula sa bangin ng pagkakasakit. Hindi makapaniwala si Alma, ni Miguel, ni sinuman kung may nanonood man na ang milagro ay nangyari, hindi sa gitna ng pagdiriwang, kundi sa katahimikan ng isang ordinaryong umaga. Sa paanan ng Birhen, sa tabi ng pulang rosas na mansa ng alak, muling bumalik ang buhay at pananampalataya. Padre, pwede po ba akong magsindi ng kandila para sa Birhen? Tanong ni Alma, nanginginig ang tinig pero puno ng pasasalamat. Iha. Diyan mismo sa tabi ng rosas. At magdasal ka rin para sa lahat ng naniniwala at sa mga natatakot pang maniwala ulit. Ngumiti si Miguel at tumayo sa tabi ng mag-ina habang sabay silang nagdasal sa harap ng altar. Nang mag-uumaga na, nagpasya si Alma na iuwi si Santiago, na ngayon ay naglalakad na mag-isa, mahina pero buhi ang mata. Padre, paano ko po maipagpapasalamat ang lahat ng ito? Tanong niya, nakatingin ng diretsyo kay Miguel. Walang dapat ipagpasalamat sa akin, iha. Kung may naririto man ngayong araw, siya ang dapat mong kausapin. Tumingin si Miguel sa Birhen, napangiti, at pinahid ang luha sa mata. Ang milagro ay hindi ko gawa. Ang milagro ay pananampalataya. Pag-alis ng mag-ina, iniwan ni Miguel ang pinto ng kapilya na bahagyang bukas. Alam niyang hindi magtatagal ay kakalat ang balita, at hindi siya nagkamali. Sa loob lang ng ilang oras, nagsimulang dumagsa ang usap-usapan, unang narinig ng isang batang naglilinis sa plaza, isinambit sa tindahan ni Esteban, at bago magtanghali. Lahat ng bahay sa San Jacinto ay nag-uusap tungkol sa batang gumaling sa simbahan, sa rosas na pulang mansa, at sa amoy ng mga bulaklak na sumingaw hanggang sa labas ng kapilya. Dumami ang mga nagpunta. Una, dalawang matandang babae na tahimik na nagrosaryo sa gilid. Sumunod ang isang mag-asawa, may dalang sanggol na may lagnat. Pagkatapos, mga bata, nagdadala ng ligaw na bulaklak na pinulot mula sa tabing ilog. Walang naghihintay ng paliwanag, lahat ay dumating na may bitbit na tanong, sakit, at pag-asa. Isang hapon, habang nag-aayos si Miguel ng mga bulaklak sa altar, nilapitan siya ni Esteban. Padre, totoo ba yung sinasabi nila? Nagumaling si Santiago dito, at may milagro raw sa ilalim ng Birhen. Hindi agad sumagot si Miguel. Tiningnan niya si Esteban sa mata, hinayaang lumipas ang katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, Esteban. Pero nararamdaman ko na may nagbago na rito. Napakamot si Esteban sa ulo. Siguro, Padre, sapat na yon. Basta may paniniwala na ulit ang tao, milagro na yon. Kinagabihan, nagmisa si Miguel sa harap ng mas maraming tao kaysa nakasanayan. Hindi pa rin po ng simbahan, pero hindi na rin ito bakante. Ang dating tahimik na dasal ay napalitan ng sabayang bulong ng rosaryo, ang altar ay napuno ng kandila, bulaklak, at papel na may mga pangalan ng mahal sa buhay. Habang nakatayo siya sa harap ng altar, tanaw ang pulang rosa sa paanan ng Birhen, naramdaman niyang bumalik ang init sa kanyang dibdib. Para siyang natutong muling huminga, hindi dahil sa milagro, kundi dahil nakitang muling sumik ang pananampalataya sa bayan. Sa bawat halakhak ng bata, sa bawat luha ng matatanda, sa bawat tahimik na paglalakad ng isang ina kasama ang anak niyang gumaling, naroon ang palatandaan, may buhay pa sa San Jacinto, may pag-asa pa. At ang pananampalataya ay parang apoy na kahit sandaling napawi, ay kayang muling sindihan ng isang bulaklak, ng isang dasal, ng isang milagro na hindi mo hinihingi. Nang gabi ring iyon, bago siya tuluyang magpahinga, muling lumuhod si Miguel sa paanan ng altar. Salamat, Ina. Hindi ko alam kung hanggang kailan magtatagal ang liwanag na ito. Pero habang andito pa, ipagpapatuloy ko.
Kahit anong mangyari, hindi ko iiwan ang apoy na sinindihan mo dito. Habang bumababa siya ng kapilya, pinakikinggan ang ingay ng mga tao sa plaza, naramdaman niyang sa wakas, hindi na siya nag-isa sa laban. Ang milagro ay naganap hindi lamang kay Santiago, kundi sa bawat pusong muling tumibok, muling naniwala, at muling naglakas loob umasa sa gitna ng katahimikan ng San Jacinto. Nagsimula sa ilang pamilyar na mukha. Isang umaga, may narinig si Miguel na kaluskos sa labas ng kapilya bago pa siya makapasok. Pagbukas ng pinto, 3 babae ang nandoon na, lahat nakaitim, may dalang maliit na basket ng bulaklak. Padre, bati nila, pwede po ba kaming mag-alay para sa Birhen? Hindi na bago ang tanong, pero kakaibang init ang bumalot kay Miguel nang makita ang mga kamay nilang nanginginig habang inilalapag ang mga puting rosas sa paanan ng estatwa, malapit sa pulang mansa ng alak. Bawat petal ay tila may dalang dasal, bawat bulaklak ay tahimik na paghingi ng awa o pasasalamat. Bago pa man siya makalapit sa altar, dumating pa ang mag-asawa na may kasamang bata, at kasunod ang 2 kabataan na sabay-sabay nagsindi ng kandila. Hindi niya sila lahat kilala, may mga bagong mukha, may mga matagal nang hindi nakita sa simbahan. Ang mga dating bangko na laging bakante, unti-unting napupuno. 1 linggo lang ang lumipas mula nang gumaling si Santiago, pero parang ginising ng milagro ang buong bayan. Sa bawat misa, mas dumarami ang dumarating. Minsan, walang upuan para sa lahat, ang iba ay tumatayo sa likod, ang iba ay sumisiksik sa gilid ng altar. May mga batang nag-uunahan sa pag-aalay ng bulaklak, habang ang matatanda ay tahimik na nagrorosaryo sa harap ng pulang rosas. Minsan, may batang lalaki na nag-iwan ng guhit na papel, isang imahe ng birhen, ng bulaklak, ng kalis, ng isang pari na parang siya. Lumapit minsan si Donna Luca, bitbit ang basket ng tinapay at tsokolate. Padre, na-miss ko to, bulong niya, pilit na pinapawi ang luha. Noong bata pa ako, ganito ang simbahan tuwing linggo, punang tao, tunog ng awit, amoy ng bulaklak. Parang panaginip, Luca, sagot ni Miguel, ramdam ang bigat at saya ng mga pagbabago. Sa bawat araw na dumaraan, lalo pang dumadami ang mga dumadayo mula sa kalapit na baryo. May mga dumating na galing pa sa kabilang bayan, may dalang mga anak na may sakit, may tumatangis na nagdadala ng larawan ng nawawalang asawa, may mga nanay na may dalang kandila at rosaryo na naglulumuhod sa altar, umaasang mapansin ang kanilang mga hiling. Sa bawat bisita, nadarama ni Miguel ang lalim ng pananampalataya at pag-asa at ang bigat ng inaasahan. Hindi lang ordinaryong araw ang nagbabago. Muling bumalik ang prosesyon tuwing gabi. Sa liwanag ng buwan, naglalakad ang mga tao sa kalsada, bawat isa may dalang kandila, lahat sumasabay sa awit na dati naririnig lang niya sa sariling alaala. Pinangunahan ni Santiago, na ngayon ay masiglang sumasama sa mga gawain sa simbahan, hindi na siya ang batang nakaratay sa sakit, kundi batang unang bumangon mula sa milagro. Si Esteban, na dati halos hindi makapagsalita, ngayoy bumalik ang sigla at nagboluntaryong tumugtog muli ng gitara tuwing misa. Minsan, natatawa na lang si Miguel, napapailing sa dami ng tinutulungan sa paglilinis, pag-aayos ng altar, at pag-aalaga sa hardin sa tabi ng kapilya. Isang gabi, nagulat si Miguel nang makita si Catarina, mahina pero matatag, hawak ang kamay ng batang babae na hindi niya kilala. Lumapit sila sa altar at sabay na nagsindi ng kandila. Padre, apo ko po ito. Sinabi kong dito lang natin matatagpuan ang pag-asa. Napangiti si Miguel, pinatong ang kamay sa balikat ng matanda. Tama po kayo, Catarina. Dito, walang nawawalang pag-asa. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Miguel ang tahimik na presyon na dumarating sa likod ng muling pagbuhay ng pananampalataya. Sa bawat halakhak, dasal, at hiling may kasamang takot, paano kung hindi niya matugunan ang lahat? Paano kung magkulang siya sa sagot, sa milagro, sa paliwanag? Sa pagitan ng ingay ng bagong sigla, nadama niyang muling lumalapit ang lumang takot, ang bigat ng responsibilidad, ang takot na madismaya ang mga tao, na hindi mapantayan ang himalang nasaksihan ng lahat. Ngunit tuwing naiipit siya ng alinlangan, may mga sagot na dumarating na hindi niya inaasahan. Isang araw, may batang babae na lumapit, nanginginig ang boses, Padre, paano po ba magdasal para gumaling ang tatay ko? Imbes na magturo ng mahahabang dasal, tinuruan lang niya itong manalangin mula sa puso. Sabihin mo lang sa Diyos ang totoo mong nararamdaman, anak. Kahit tahimik lang, maririnig ka niya. Lumayo ang bata na nakangiti, hawak ang maliit na krus na gawa sa sinulid. Sa mga sumunod na araw, may ilang kabataang lalaki ang nagtanong kung paano maging sakristan.
Nag-alok sila ng tulong sa paglilinis, paglalagay ng bulaklak, at pag-aayos ng mga kandila. Sa likod ng simbahan, may grupo ng mga kababaihan na muling bumuo ng samahan para sa pagbuburda ng mga tela ng altar. Noong una, 3 lang sila hanggang naging 10 at nagpalitan ng kwento habang gumagawa. Sa gitna ng lahat ng ito, minsan ay nauupo si Miguel mag-isa sa harap ng altar, pinagmamasdan ang pulang rosa sa sahig. Nagtataka pa rin siya kung bakit siya ang napili, kung bakit dito sa San Jacinto naganap ang lahat ng ito. Pero sa tuwing naririnig niya ang sabayang dasal, ang awit ng mga bata, ang mga hikbi ng ina, at ang mahinang palakpak ng matanda, napapikit siya at nagpasalamat. Isang gabi, habang nagpapahinga sa lumang upuan sa likod ng simbahan, lumapit si Esteban, dala ang lumang gitara. "Padre, may natutunan akong bagong awit. Para raw to sa mga batang bumalik ang pag-asa." Tinugtog niya ito, at ang malamig na hangin ay nagdala ng musika hanggang sa dulo ng plaza. Maya-maya, sumabay ang mga bata sa pag-awit, at maging ang mga matanda ay napatango-tango. Sa simpleng sandaling iyon, naisip ni Miguel, ito na marahil ang totoong milagro, hindi ang hindi maipaliwanag na rosas, kundi ang bumalik na sigla ng isang bayang matagal ng tahimik. Sa mga araw na sumunod, napansin ni Miguel na hindi na siya naghahanap ng sagot o himala. Hindi na niya pilit na iniintindi kung kailan magtatapos ang kasiglahan o kung babalik ulit ang katahimikan. Sa halip, tinanggap niyang bahagi na siya ng pag-ikot ng pananampalataya. May mga panahong malamig at walang tunog, may mga araw na nag-uumapaw ang pag-asa. Ang mahalaga, natutunan niyang yakapin ang bawat sandali. Sa huling misa ng linggo, napuno ang simbahan. Lumapit si Donna Luca, may dalang puting rosas. "Padre, ito po. Para sa Birhen. Para po sa lahat ng naniniwala ulit." Kinuha ni Miguel ang bulaklak, inilagay sa altar, at lumingon sa paligid, mga pamilyar at bagong mukha, lahat sabay-sabay na nagdarasal. Habang isinasara niya ang pinto ng kapilya sa huling sandali ng gabi, napangiti siya ng tahimik. Dinig niya ang mahinang awit mula sa plaza, ang tunog ng gitara ni Esteban, ang halakhak ng mga bata, ang hikbi ng matanda. Ang pananampalataya ay bumalik na, hindi bilang isang mahika, kundi bilang isang apoy na pinasapasa ng bawat pusong naniniwala. Lumuhod siya sa altar, nagdasal ng taos puso, at sa gitna ng bulaklak, kandila, at dasal, muling umapaw ang pasasalamat sa puso niya. "Salamat, Ina." Ang tunay na milagro ay hindi ang rosa sa sahig, kundi ang pagbabalik ng pag-asa ng lahat. Hindi na nakagugulat na may mga estrangherong sasakyan na huminto sa plaza ng San Jacinto, pero sa araw na iyon, kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong bayan. 2 lalaki ang bumaba mula sa makintab na sasakyan, suot ang malinis na itim na damit, tahimik at maingat ang kilos, at bawat mata sa paligid ay sumunod sa bawat hakbang nila. Ang isa ay matanda na, mahaba ang liig, maputi ang buhok at malamig ang titig. Ang isa na may mas bata, masigla ang lakad, pero pareho ang kinikilos na maingat, parang may kinikilatis na mahalaga. "Magandang umaga po," bati ni Miguel nang salubungin niya sila sa harap ng simbahan. "Ako po si Padre Miguel. Kayo po ba ang ipinadala ng kurya?" Tumango ang matandang lalaki, inilabas ang dokumento. "Monsignor Javier. Ito naman si Padre Esteban, Tagalen. Kami ay naatasang magmasid, magsiyasat, at magulat ukol sa mga di pangkaraniwang balitang nangyayari dito sa San Jacinto." Mahinahon ang tinig, walang galit pero walang init. Inilapit ni Miguel ang 2 pari sa loob ng kapilya. Umupo sila sa maliit na sakristya, kung saan nilatag ni Miguel ang lahat ng nalalaman, ang mga araw ng katahimikan, ang lihim na nobena, ang palatandaang rosas ng alak, at ang paggaling ni Santiago. Habang ikinukwento niya ang lahat, nakatitig si Monsignor Javier, walang pahiwatig ng paniniwala o pagdududa, parang isang hukom na ayaw madungisan ng emosyon. "Maaari po ba naming makita ang mismong mansa?" tanong ni Padre Esteban, halos parang batang sabik. Dinala sila ni Miguel sa harap ng altar, itinuro ang pulang rosas sa marmol. Tumango si Monsignor, lumapit at sinipat ang detalye ng mansa. May kinuha silang maliit na cotton swab, pinahid sa gilid ng mansa, at inilagay sa maliit na test tube. Tahimik lang silang nag-usap, mga salita ng siyensya, ng batas ng simbahan, ng pag-ingat. "Maaari po bang malaman kung sino-sino ang naroroon nang mangyari ang sinasabing paggaling ng bata?" tanong muli ng Monsignor. Napabuntong hininga si Miguel, kinuwento ang lahat ng naalala, si Alma, ang batang si Santiago, ilang matandang babae sa gilid, si Esteban na dumaan. Lahat ng detalye, lahat ng narinig, lahat ng naramdaman.
Sunod, lumibot ang dalawang pari sa buong bayan, nagtanong-tanong sa mga residente. Si Donna Luca ay maingat na sumagot, tinitimbang ang bawat salita. Hindi ko po nakita ang milagro, Monsenyor. Pero naramdaman ko ang pagbabago sa simbahan, sa mga tao, sa sarili ko. Si Esteban naman, palaging tuwid ang likod, ay walang itinatago. Nagbago ang mga tao dito, mula nang lumitaw ang rosas. Kung milagro man o hindi, ang puso namin ang tumibok ulit. Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. May ilan, gaya ni Rogelio, ang matandang tindero, na sumimangot sa mga tanong ng komisyon. Maraming kwento sa bayan, Monsenyor. Minsan, gusto lang ng tao ng pag-asa. Baka naisip lang nila ang milagro dahil desperado na. Tahimik na isinulat ng komisyon ang lahat ng sagot. Nang hapong iyon, muling bumalik ang mga kinatawan ng simbahan sa sakristya, hinarap si Miguel. Padre, nauunawaan mo siguro na mahirap tanggapin ng simbahan ang mga hindi maipaliwanag. Kailangang maging maingat ang ating pamunuan dahil minsan, mas nakakasakit ang maling pag-asa kaysa tahimik na pananampalataya. Tumango si Miguel, pinilit maging mahinahon. Hindi ko po pinilit ang kwento, Monsenyor. Hindi ko po ginustong maging sikat ang San Jacinto. Ang tanging ginawa ko lang ay magdasal at maghintay ng sagot. Yun nga ang nais naming makita, sagot ni Monsignor Javier, malamig pa rin ang tinig. Ang pananampalataya ay hindi lang sa kwento o damdamin. Dapat ito'y may ugat sa katotohanan. Hanggang hindi pa natatapos ang investigasyon, hinihiling naming huwag munang mag-organisa ng opisyal na pagdiriwang o debosyon tungkol sa tinatawag na Rosa ng Alak. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Miguel. Alam niyang kailangan niyang sundin kahit masakit. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niyang parang may pader na pumagitna bigla sa milagro ng mga tao at sa malamig na proseso ng institusyon. Lumipas ang mga araw na may tahimik na tensyon sa bayan. Ang ilan ay tumigil na magsalita tungkol sa milagro, natakot na baka pagsabihan ng simbahan. Ang iba naman ay mas nagkaroon pa ng sigla, tahimik na bumalik gabi-gabi, nag-iwan ng bulaklak at rosaryo, umiiyak sa harap ng altar. Sa mga likod na kanto ng plaza, pinag-uusapan ng mga nanay at matatanda ang mga pangyayari, may nagdududa, may nagtatanggol. Sa bawat misa, ramdam ni Miguel ang bigat ng lahat ng mata na nakatingin sa kanya, ang iba, puno ng paniniwala, ang iba, puno ng tanong. May mga batang nagtanong, Padre, totoo po ba talaga ang milagro? Hindi niya masagot ng diretsyo. Ang mahalaga, anak, ay ang paniniwala mo. Minsan, hindi lahat ng totoo ay kailangan ng pruweba. Lumapit minsan si Donna Luca, bitbit ang basket ng tinapay gaya ng dati. Padre, huwag kang mag-alala. Kahit anong sabihin ng mga taga-ibang bayan, ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman natin dito. Pinisil niya ang kamay ni Miguel, binigyan ng matamis na ngiti. Hindi kailangan ng papel o pirma ang pananampalataya ko. Sa kabila ng lahat ng presyon, pinili ni Miguel na maging tahimik pero matatag. Ipinagpatuloy niya ang mga misa, hindi niya pinangalanan ang milagro, hindi niya inangat ang pulang rosas sa altar bilang isang banal na tanda. Pero sa bawat tingin niya sa altar, sa bawat bulaklak at kandila, alam niyang may sigla pa rin sa mga puso ng tao, sigla na hindi kayang linisin ng kahit anong utos o memo. Isang gabi, habang nilalakad ang bakuran ng kapilya, naabutan siya ni Esteban, dala ang lumang gitara. Padre, sabi nila, hindi daw natin dapat ipagmalaki ang milagro. Pero para sa akin, milagro na ang bawat gabing may nagdarasal dito. Umupo sila sa gilid ng hagdan, pinakikinggan ang malamig na hangin at ang tunog ng huni ng mga kuliglig. Esteban, natatakot ako minsan. Parang nagkasala ako dahil nagdasal ako para sa sagot. Hindi ko ginusto ang himala pero nangyari. Hindi ko rin ginustong dumating ang komisyon pero nandito sila. Nagkibit balikat si Esteban. Pare, hindi mo kontrolado ang langit. Ang mahalaga, tumayo ka rito kahit walang sumusuporta. At ngayon, kahit anong sabihin nila, naniniwala pa rin kami. Minsan, may mga batang nag-iwan ng liham sa ilalim ng altar. Simple, masinsinan, Birhen, salamat sa pagbabalik ng tatay ko, mahal kong Diyos, pagalingin mo po ang nanay ko. Wala ni isang tumigil sa panalangin, kahit pa may ilang nagbabantay, kahit pa may tahimik na tensyon na parang ulap sa umaga. Muling bumalik si Monsignor Javier makalipas ang isang linggo, dala ang balitang walang desisyon ang Curia. Padre Miguel, sa ngayon, mananatiling bukas ang kaso. Ngunit ipinapayo namin bilang simbahan na maging maingat. Walang promosyon, walang mga poster, walang opisyal na debosyon.
Ipagpatuloy mo lang ang serbisyo, ngunit panatilihin ang katahimikan. Tumango si Miguel, mahigpit ang loob. Gagawin ko po ang nararapat, Monsenyor. Bago umalis ang mga kinatawan, naglakad si Miguel mag-isa sa altar. Tiningnan niya ang pulang rosas, hindi na ito kasing linaw ng unang araw, pero andun pa rin, hugis bulaklak, parang tumatak sa bato. Naramdaman niyang kahit gaano kabigat ang utos ng institusyon, hindi nila kailanman kayang tanggalin ang karanasang nagbago sa puso ng mga tao. Sa huling misa ng linggo, pun pa rin ang simbahan. Tahimik na nakaupo ang mga tao, may halong kaba at pananabik. Nagsimula si Miguel ng misa nang walang dagdag na salita, ngunit sa bawat tingin niya sa altar, sa bawat dasal na ibinubulong ng mga tao, alam niyang ang himala ay hindi na kayang bawiin ng kahit anong utos o memo mula sa taas. Nang matapos ang misa, lumapit sa kanya si Santiago, ngayon ay mas malakas na, mas matangkad kaysa dati. Padre, natatakot ka po ba na mawala ulit ang lahat? Ngumiti si Miguel, hinaplos ang balikat ng bata. Hindi na, anak. Dahil kung nagbalik ang pag-asa dito minsan, babalik at babalik pa rin ito. Hindi ito kayang patayin ng kahit anong memo, ng kahit sinong dayuhan. Habang nagdudumilim ang langit sa labas ng kapilya, nagliwanag naman ang bawat kandila sa altar, bawat bulaklak na inalay ng simpleng tao. At sa gitna ng lahat ng tanong at kaba, napagtanto ni Miguel, ang pananampalataya ay parang apoy na hindi kayang takpan ng malamig na hangin, hanggat may isang naglalakas loob maniwala, hindi ito mamamatay. Dumaan ang mga linggo, tapos buwan, at sa bawat umaga, palaging may bago si Miguel na napapansin. Sa umpisa, mga detalye lang, mas maraming upuan na kailangang linisin, mas maraming kandila na kailangang sindihan, mas maraming bulaklak na inilalapag sa paanan ng altar. Kapag tumitingin siya mula sa pintuan ng kapilya tuwing madaling araw, hindi na lang liwanag ng araw ang sumasalubong sa kanya, kundi ang ingay ng buhay. May tawanan ng bata, may mga tanong ng matatanda, may mabagal na yabag ng mga lumalapit na nagdadala ng pangarap, pasalamat, at dasal. Minsan, nagulat siya nang makita ang isang grupo ng kabataang lalaki na nagbubuhat ng bagong bangko. Sila na mismo ang nagboluntaryo, nagtipo ng kahoy at pako, nagpalitan ng biro at kwento habang binubuo ang bawat upuan. Pinagmamasdan ni Miguel si Santiago, malaki na ang pagbabago sa bata, mula sa sakitin at tahimik, naging masigla at matulungin, madalas siyang unang gumigising, laging handang mag-ayos ng altar o tumulong sa paglilinis ng bakuran. Padre, kailangan na po ng mas maraming upuan, tawa ni Santiago habang itinatayo ang huling bangko sa likod ng kapilya. Hindi na po tayo kasya paggabi. Ngumiti si Miguel, pinatong ang kamay sa balikat ng binata. Siguradong hindi na talaga, lalo na't gabi ng Biyernes at lahat gustong magsindi ng kandila. May konting tinig ng tuwa at pagmamataas ang boses niya, hindi dahil sa dami ng tao, kundi sa dami ng pusong bumalik. Muling bumalik ang mga lumang tradisyon. Tuwing gabi ng Miyerkules, naroon na naman ang mga babae sa gilid ng plaza, nagbuburda ng tela para sa altar habang nagkukwento ng lumang milagro at biro. Si Donna Luca ang naging tagapagturo, mahinang tumatawa habang nagtuturo sa mga batang babae kung paano itahi ang korona ng rosas sa puting tela, paano magsabit ng palamuti tuwing piyesta. Walang ibang lugar na ganyan ang amoy ng bulaklak, wika ni Luca isang gabi, habang inaayos ang mga bagong bordang mantel. Kahit ilang ulit mong palitan ang tela, bawat umaga, naroon pa rin ang bango ng rosas sa altar. Parang may palaging paalala na hindi tayo nag-iisa. Hindi na nag-uusap ang mga tao tungkol sa opisyal na pagkilala mula sa simbahan. Sa bawat araw na lumilipas, naging bahagi na lang ng pang-araw-araw ang milagro, mga kwento ng batang gumaling, matandang gumaan ang pakiramdam, mag-anak na nagkasundo muli, mag-asawa na nagkaanak pagkatapos ng maraming taon ng pagdarasal. Lahat ay may dalang lihim na kwento ng biyaya, walang sumisigaw ng ihimala, pero lahat, sa kanilang puso, alam ang katotohanan ng naganap. Unti-unting nabago ang ritmo ng bayan. Bawat linggo, may mga dumadayo mula sa ibang lugar, minsan, may mga naglalakad ng ilang kilometro, bitbit ang bote ng tubig, rosaryo, o simpleng larawan ng mahal sa buhay. Walang opisyal na anunsyo, walang tarpaulin, walang pagyayabang. Dala lang ng tao ang pag-asa, at pagbalik nila, ang kwento ay lumalawak pa. Isang gabi, narinig ni Miguel ang dalawang batang babae na nag-uusap sa labas ng simbahan. Sabi ng lola ko, kung mahawakan mo ang sahig sa paanan ng birhen, magaan daw ang dibdib mo kahit may dala kang sakit. Hindi mapigilang ngumiti si Miguel. Hindi niya kailangang magsalita, tama o mali, sapat nang nagiging tahanan ulit ang simbahan para sa mga pusong pagod, sugatan, at umaasa.
Wala nang nagtanong kung milagro nga ba ang pulang mansa ng alak. Nanatili iyon imutwal, hindi na kumukupas. Sa bawat paglilinis ng kapilya, sinasadyang iwasan ng lahat ang pagpuna sa mismong lugar ng rosas. Sa halip, naglalagay sila ng mga bulaklak, papel, o simpleng liham ng pasasalamat. Isang madaling araw, nakaupo si Miguel sa gilid ng altar, pinagmamasdan ang unang sinag ng araw na pumapasok sa bintana. Pumunta si Santiago, may dalang maliit na lata ng pintura. "Padre, gusto niyo po bang ipinta natin ang bakod sa labas?" Sabi ng mga bata, gusto nilang gawing makulay ulit ang paligid. Tumango si Miguel, natutuwang napapansin na si Santiago ay hindi na bata, kundi isang binatang natutong magmahal ng simbahan tulad ng sarili. "Magsimula tayo sa kulay puti, pagkatapos, lagyan natin ng mga bulaklak, gaya ng sa altar," sagot ni Miguel. Lumapit si Donna Luca, bitbit ang merienda, at nagsimula na ang araw nila na parang pista, tawanan, kwentuhan, sabayang trabaho. Ang mga matatanda ay nagturo sa mga bata ng mga dating awit, habang ang mga batang lalaki ay nagpaligsahan kung sino ang pinakamatibay na magdadala ng bagong kahoy para sa bubong. Sa bawat misa, hindi lang mga dating mukha ang nakikita ni Miguel. May mga bagong pamilyang dumadalo, may mga binatang gustong mag-altar server, may mga batang babae na nag-aalay ng kanta. Napansin niya na si Katarina, na matagal na ring tahimik, ngayon ay kasama na ang kanyang apo sa tuwing nagro-rosaryo, parehong nakaluhod, parehong umiiyak at mumiti, parehong tumatawid sa pagitan ng lungkot at pag-asa. Isang gabi, pagkatapos ng misa, nilapitan siya ng batang si Lina, may dalang liham na nakatupi sa rosaryo. "Padre, pakiabot po sa Birhen," sabi ng bata, sabay abot ng papel. Binuksan ni Miguel, binasa ang simpleng letra, "Salamat po, Birhen, kasi po kahit mahirap, hindi po ako nag-iisa. Salamat po, Padre, kasi tinutulungan mo po kami magdasal." Pinunasan ni Miguel ang mata, itinago ang liham sa tabi ng altar, at muling tinanaw ang rosa sa sahig, parang tahimik na nagpapaalala, hindi mo kailangang patunayan ang presensya ng Diyos, sapagkat sapat nang may mga pusong naniniwala, tumatanggap at nagmamahal. Bawat linggo, higit pang gumaganda ang kapilya, dagdag na bulaklak, bagong kurtina, bagong awit ng koro. Si Santiago ay laging nasa tabi niya, madalas nang nauunang magbukas ng simbahan kaysa sa pari. Si Donna Luca, kahit marupok na ang tuhod, hindi nagsasawa sa pagtuturo sa mga bata ng mga dasal na sinauna pa. Si Esteban, na dati tahimik, ngayon ay sumasabay na ulit sa tawa at kwentuhan sa bakuran, lagi nang may gitara sa tuwing may pista. Kapag gabi na at tulog na ang lahat, nauupo si Miguel sa loob ng kapilya, tanaw ang mga kandila at bulaklak, dinig ang mahinang awit ng hangin sa bintana. Isinara niya ang mga mata, pinakikinggan ang mga yabag ng mga dumaraan sa likod ng altar, mga tanong, mga kwento, mga dasal. Wala siyang hinahanap na sagot, natutunan na niyang ang papel niya ay hindi magpaliwanag, kundi yakapin ang bawat dumadating, kahit anong dala, kahit anong tanong, kahit anong lungkot. Ang rosas ng alak ay nandoon pa rin, parang sugat na hindi gumagaling o bulaklak na hindi nalalanta. Naging palatandaan ito hindi lang ng isang gabi ng milagro, kundi ng presensya ng Diyos sa gitna ng mga ordinaryong araw at ordinaryong tao. Sa San Jacinto, ang tunay na milagro ay hindi na ang usapan ng mga tagalabas, hindi na ang dokumento ng kurya, hindi na rin ang pagpunta ng mga estranghero. Ang tunay na milagro ay ang pagbalik ng tibok ng puso ng isang bayan, ang pagbalik ng bawat dasal at halakhak, at ang muling paghina ng kapilyang dating nalimutan. Tuwing umaga, bago magbukas ng pinto, hinahaplos ni Miguel ang marmol sa tabi ng rosas. "Salamat, Ina," bulong niya. "Salamat, Diyos, sa lahat ng bumalik, at sa lahat ng patuloy na naniniwala kahit hindi kailanman nakita." At sa pagpasok ng unang sinag ng araw, muling bumabalik ang liwanag, hindi na lang sa altar, kundi sa bawat mata, bawat kamay, at bawat pusong naglakad pabalik sa tahanan ng pananampalataya. Lumipas ang mga taon na parang maliliit na butil ng buhangin, isa-isa, mahirap bilangin ngunit malinaw ang bigat sa bawat kamay na humahawak. Sa San Jacinto, unti-unting pumuti ang buhok ni Miguel, naging malalim ang mga linya sa kanyang mukha, at bumagal ang bawat hakbang paakyat sa burol ng kapilya. Ngunit kung may nagbago man sa kanyang katawan, kabaligtaran iyon ang nangyari sa kanyang puso, mas tumibay, mas lumalim, mas naging payapa. Tuwing madaling araw, maaga pa ring gumigising si Miguel. Kahit nangangatal na ang tuhod, matyaga pa rin siyang bumabangon, dinadala ang lumang rosaryo na tila nababad na sa pawis ng libu-libong dasal. Isang umaga, habang naglalakad siya sa plaza, may sumalubong na batang lalaki, walang alinlangang yumuko at humalik sa kamay ng pari.
Magandang umaga po, Padre Miguel. Sasama po kami mamaya ni nanay para sa bagong bintana. Napangiti si Miguel, pinisil ang balikat ng bata. Kahit sa mga bagong mukha, ramdam niya ang kaparehong init at sigla ng paniniwalang pumuno sa San Jacinto matapos ang mga gabing napuno ng milagro at pag-asa. Sa paligid, may mga batang naglalaro ng habulan, may matatandang nagbuburda, at may mga ina na nakaupo sa plaza, nagkwekwento tungkol sa mga panahong halos walang laman ang simbahan, parang panaginip na lang iyon ngayon. Malapit nang matapos ang bagong stained glass na bintana sa likod ng altar. Isang linggo nang abala ang mga lalaki sa paglalagay ng bakal at salamin. Bawat araw, may bagong kulay, bagong hugis, at bagong liwanag na pumapasok tuwing sinisikatan ng araw ang altar. Sa gitna ng bintana, malinaw na makikita ang Birhen ng Guadalupe, mapayapa ang mukha, nakayuko, mahigpit ang hawak sa isang pilak na kalis na natapon, mula roon ay lumalagaslas ang kulay pulang rosas na parang sumibol mismo sa salamin. Sa paligid, ang mga mukha ng tao, bata, matanda, mag-anak, deboto, lahat nakaluhod, lahat sumasamba. Sa likod, may maliit na figura ng pari, nakayuko, parang laging nagpasalamat, hindi bilang tagapagturo kundi bilang anak. Isang umaga bago ang pagbabasbas ng bintana, napaupo si Miguel sa gilid ng altar, tinanaw ang mga pagbabago sa simbahan. Puno ang mga bangko, abala ang mga bata, may sumasayaw, may nag-aalay ng bulaklak. Sa likod, si Santiago ngayon ay halos kasing edad na niya nung dumating siya sa San Jacinto, matangkad na, malakas, at palaging nakangiti. Madalas na si Santiago ang tumutulong sa misa, siya na rin ang umaalalay kay Miguel kapag mabigat ang katawan ng pari. Wala nang bakas ng sakit sa dating batang himala, sa halip, siya ngayon ay naging gabay sa mga mas bata, tahimik ngunit palaging naroon kapag kailangan. Minsan, mahimbing na natutulog si Miguel sa likod ng kumbento. Sa panaginip, bumabalik sa kanya ang mga alaala, ang unang mga gabi ng katahimikan, ang dasal na parang sumisigaw sa kawalan, ang pagkadapa sa altar, at ang amoy ng bulaklak na hindi niya malimot. Bawat detalye, parang sugat na muling bumubukas, ngunit kasabay ng sakit, laging may kasunod na paghilom. Pagkagising, naaalala niya ang mga taong pumanaw na, si Donna Luca, na hanggang huling sandali ay nag-aalay ng bulaklak sa Birhen, si Catarina, na ang huling rosaryo ay inialay para sa mga batang naiwan. Marami nang umalis, marami rin ang dumating. Ngunit ang kapilya ay nanatili, hindi na lang gusali, kundi tahanan ng buhay na pananampalataya. Sa mismong araw ng pagbabasbas ng bintana, nagtipon ang buong bayan. Walang opisyal na paanyaya, walang mahahabang talumpati. Basta lahat ay naroon, dala ang kani-kanilang kwento. Sa gitna ng misa, pinatayo ni Miguel ang bawat batang nagsilbi sa simbahan, bawat matandang nagsindi ng kandila, bawat kabataan na tumulong sa pagpipinta, bawat pamilyang bumalik sa paniniwala. Isa-isa, pinatingnan sa kanila ang bagong bintana. Ang liwanag ng araw ay dumaan sa pulang rosas, dumampi sa mukha ng bawat nandoon, at parang lumulutang sa hangin ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak, hindi kayang ipaliwanag ng salita, pero naroon, tiyak na naroon. Tingnan niyo, wika ni Miguel, tinig na marahan pero buo, hindi ito tungkol sa akin, o sa isang araw na may nangyaring kakaiba. Hindi rin ito tungkol sa mga dokumento o sulat ng simbahan. Ang tunay na milagro ay ang bawat araw na may naglalakad papunta rito, may naglalakbay mula sa kalungkutan, mula sa sakit, mula sa takot, at muling natututong maniwala, magmahal, at magpasalamat. Tahimik ang simbahan. Maraming umiiyak, ang iba sa tuwa, ang iba sa pag-alaala, ang iba ay hindi alam kung bakit. Si Santiago ay lumapit sa altar, nagsindi ng kandila, at marahang pinatong ang kamay sa balikat ni Miguel. Padre, hindi kami magsasawang maniwala. Hindi dahil may milagro, kundi dahil dito namin natutunan na mahalaga pala ang bawat araw, bawat dasal, bawat luha. Nang matapos ang misa, nagtipon ang mga tao sa labas ng simbahan. May tumugtog ng gitara, may nagdala ng tinapay, may nagdala ng candy. Nagpalipad ng mga papel na bulaklak ang mga bata, puti, pula, asul, sabay-sabay nilang ibinato sa hangin, parang paalala ng lahat ng dasal na inalay noon at ngayon. Pag-uwi ni Miguel sa kumbento, napahinto siya sa tapat ng kapilya. Tumingin siya sa bagong bintana, pinagmasdan ang pulang rosas, ang kalis, ang mukha ng Birhen. Sa salamin, nakita niyang may bakas siya ng pagod, pero mas higit ang saya. Hindi niya naisip na darating pa ang araw na muling titibok ang buhay sa isang bayan na minsang nalimutan, na sa dulo ng lahat ng pagdududa at paghihirap, may panibagong bukas, at panibagong pag-asa. Isang gabi, bago matulog, muling lumuhod si Miguel sa tabi ng altar.
Sa paligid, tahimik ang gabi, walang ingay kundi ang mahina at pare-parehong tibok ng kandila at huni ng mga kuliglig. Salamat, Ina, bulong niya, salamat, Panginoon. Dahil bago mangyari ang lahat, akala ko, ang himala ay ang pagdating ng sagot. Pero ang natutunan ko, ang tunay na himala ay ang pagbabalik ng pananampalataya, hindi lang sa bayan, kundi dito mismo, sa puso ko. Muling dumaan ang mga taon. Si Miguel ay lalong tumanda, dumalang ang lakas ng katawan, pero mas tumalim ang alaala. Kahit may mga gabi na mahirap ang paghinga, kahit mas madalas na siyang maupo kaysa tumayo, nanatili siyang bukas ang puso sa bawat dumadating, lumang parisyoner, batang naghahanap ng sagot o estranghero na humahanap ng milagro. Walang tumigil sa paglalakad sa San Jacinto. Tuwing linggo, puno pa rin ang misa, at kung minsan, umaabot hanggang sa labas ang mga tao. Ang pulang rosas ng alak ay nanatili pa rin sa sahig, hindi nagbago, hindi kumupas. Sa bawat bagong henerasyon, may nagkukwento tungkol dito, ang batang si Santiago na naging sakristan, ang mga batang babae na natutong magburda, ang mga apo ni Dona Luca na nagpatuloy sa pagtuturo ng mga dasal. Ang milagro ay naging alamat at ang alamat ay naging ugat ng pananampalataya ng buong bayan. Isang hapon, may batang lalaki na lumapit kay Miguel, nagtanong, "Padre, totoo po ba ang milagro ng rosas at alak?" Pinatong ni Miguel ang kamay sa ulo ng bata, ngumiti at tumingin sa bintana ng kapilya. "Anak, ang milagro ay totoong nangyari. Pero ang mas mahalaga, kahit hindi mo makita, ay ang paniniwala na kahit sa pinakatahimik na lugar, kahit sa pinakakaraniwang araw, pwedeng bumaba ang langit dito sa lupa, kapag may pusong handang tumanggap." Habang lumalalim ang gabi, pinanood ni Miguel ang mga kandila sa altar, isa-isa, marahang namamatay, pero lagi namang sinusundan ng panibagong sindi. Sa dulo ng lahat, napagtanto niya, ang pananampalatayang hindi nawala, hindi nasayang, at hindi napagod. Ito ang tunay na himala, ang buhay, ang pag-asa, at ang pagmamahal na, kahit anong mangyari, ay nananatili. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.